Sana nasa mabuti kayong kalagayan and praying for you. Okay. Dumako tayo sa matrix. Pag-usapan natin yung mga courses na tinatahak mo sa bawat agdan ng inyong pag-transition. Okay, so mag-umpisa tayo dito sa foundation. So, in my case, ang unang kinuha ko na course ay TKT, Teaching Young Learners, ages 3 to 11. And then, kumuha ako ng TOEFL. Or TESOL. Okay? Hindi ko kinuha itong CELTA kasi hindi kaya ng oras ko kasi nagtratrabaho ako habang nag-aaral. Yung TOEFL, flexible siya, pwede mong pagsabayin. Ang next na kinuha ko is BEC. Teaching Business English. Next na kinuha ko is IELTS. IELTS trainer or teacher. Next na kinuha ko is Teaching Preteens and Teens. And then, habang nandito ako sa TKT, ay kinuha ko na itong Delta. Kasi may experience na ako dito na mga 3 years, okay? May experience akong 3 years dito, kaya kumuha ako ng exam ng Delta Module 1 and Module 3. Inabutan ako ng pandemic noon. Okay? So, ano itong CELTA? Ito yung pagmamay-ari ng Cambridge. Before, it was teaching adults, pero ngayon, both teaching adults, teens, at saka young learner covered na sa loob ng CELTA. Ano itong CELT-P? Certificate in English Language Teaching Primary. Itong CELT-S, Certificate in English Language Teaching Secondary. So, ano yung tawag ninyo dyan sa Pilipinas dito? Bachelor? BEd? BEd ba yun? Okay, basta ito, primary. Ito, secondary. Ano itong ICELT? Okay, In-Service Certificate in English Teaching. Okay. Ito, mga guru na nagtuturo ng in-service sa mga companies, halimbawa dyan sa Shanghai, China, nung nandyan ako, pumasok kami sa isang restaurant, sa isang hotel, tapos hinablot ako ng isang waiter, tapos kinausap niya ako sa sulok, sabi niya na turuan mo akong mag-English dahil kailangan ko sa trabaho ko, magkano. Okay, so ito yung in-service certificate in English teaching, parang private, ano ka dito, parang private tutor ka, formal or informal setting. Etong EMI, this is an approach for the concept of teaching core curriculum in English.
Okay? There are lots of levels. Marami pa. Apart from EMI, andyan yung CLIL, Content and Language Integrated Learning, andyan yung CBT, Content-Based Teaching. Marami pang levels. Ngayon, balik tayo dito sa Delta. Kasi kinuha ko ito noong 2017. Ano yung Delta? Come on. Okay. Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages. This is a flexible qualification for experienced teachers who are preparing for more senior roles or improving their knowledge and skills, and it is suitable for first language and non-first language English speakers working in primary, secondary, and adult education contexts. Banggitin ko lang kasi tayong mga Pilipina, usually ang skills naman na kung saan tayo nahahatak dito sa ibang bansa ay nursing at saka yung English proficiency natin. Kaya ang tinahak ko ay mag-upgrade sa context ng English proficiency ko. Although may mga training ako ng mga call center dyan sa Pilipinas, so itinuloy ko na lang dito sa ibang bansa, dinevelop ko, tapos in-upgrade ko yung English proficiency ko para mahasa ako ng husto. Okay? Ngayon, balik tayo dito sa qualifications matrix. Makikita ninyo na hindi basta-basta tumatalon. Merong step by step hagdan na dapat talagang inaakbang bago ka magiging expert, lalong-lalo doon sa experience mo habang ina-acquire mo yung experience mo habang nagtuturo ka ay na-evaluate yung performance mo. So, yung pinaka-tools or pinaka-sandata mo para pataas ka ng pataas doon sa agdan ay yung self-awareness. Yung aware ka sa sarili mo, kung saan ka nagkukulang, saan ka nagkakamali, ano yung dapat kong gawin para mapabuti ko yung aking performance, pagtuturo. Yun yung pinakamahalaga sa ating mga guro, yung alert tayo sa sarili natin, at saka open tayo sa feedback for improvement, at yun lang yung tanging paraan para tayo ay maka-move on pataas ng pataas. So sino ang nagkakandak
ng professional development. Sa amin, in my case, yung Cambridge, inaano nila kami yung kumbaga minomonitor nila yung performance namin at saka ina-upgrade kami, dine-develop kami. Bakit kailangan ng isang guro malaman kung nasaan na siya? Kumbaga sa istasyon ng bus ay nandito ako sa istasyon na ito, nag-aantay ako ng bus. Bakit ko kailangan malaman kung anong istasyon itong kinaroroonan ko? Ano? So, sobrang mahalaga na malaman ng isang guro kung nasaan na siya. Otherwise, baka hindi ito yung linya na tinatahak mo, baka iba naman. So, mag-decide ka na kung dito ka ba talaga sa pagtuturo or may ibang how do you call this? Career profession na nararapat sa'yo. Ano? Okay? So, dadako tayo sa something wrong with my slide. I cannot click the other slide. Next. Come on. Nung tinatahak ko yung papuntang proficient. Okay, so eto yung mga dinaanan kong agdan. Ito yung mga napagdaanan ko. Mga 5 years siguro ang length of my professional development bago ko marating yung pinakatuktok. So, yung personal kong reflection bilang isang guro, habang tinatahak ko yung papuntang proficient to expert, eto yung mind setting ko. Okay, so let's read it together. Okay, I will read for you. Moving on to my reflection and action plan, I would like to argue that self-awareness produces change. To be an effective teacher, I have one principle in mind. In order to grow, I need to remain open to the possibility of change. That may be difficult, for change is risky and potentially threatening. Nakakatakot talagang magbago. At saka yung masabi ko sa sarili ko na mali ako, may pagkukulang ako, or something wrong with me. Yun yung nakakatakot. Just to be honest,